sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan ay hindi lang ang makina ng sasakyan ang tumatakbo. Pati ang mga alaala at espiritu ng nakaraan ay sumasabay sa bawat pag-andar ng gulong. Hindi mo alam, baka ang bawat biyahe mo ay may kasamang kwento ng nakalipas. Nagbabalik sa mga hindi natapos na kwento. Dear Papa Dudut, ako po si Diego, 48 years old na sa ngayon, pero gusto ko pong ibahagi ang isang parte ng buhay ko na hindi ko makakalimutan. Nangyari po ito noong 10 years old pa lamang ako. Simpleng bata lang po ako noon. Pero parang nakatatak na sa akin ang mga nangyari noon. May kapatid po ako, si Patrice. 7 years old siya noon. Para po kaming aso at pusa. Hindi kami magkasundo, Papa Dudut. Kahit na anong gawin ng mga magulang namin para mapagbati kaming dalawa. May mga araw na simpleng agawan lang na laruan, pero may mga oras din na halos magkapunitan na kami ng balat dahil sa sobrang away. Pero alam mo, kahit na ganoon ay hindi ko naman talaga siya gustong saktan. Siguro ay ganoon lang talaga kasi bata pa kami noon. Simpleng pamilya lang kami, Papa Dudut. Ang daddy namin ay nasa networking. Alam mo yung nagbebenta ng mga produktong health and wellness? Laging go better si daddy. Siya ang tipo ng palaging may positive vibes. Pero ramdam ko rin yung stress niya, lalo na kapag hindi maganda ang benta. Si mami naman ay seller. Noon pa man ay marunong na siyang magbenta ng kung ano-ano sa internet. Pati nga ata plancha at basahan ay naibenta na niya. Sabi nga nila madiskarte si mami. Kaya lang kahit na anong kayod nila ay sapat lang din para sa pang-araw-araw naming mga gastusin. Nag-aaral kami ni Patrice sa isang private school. Swerteng araw kami, sabi ni Daddy. Kasi nagagawa nilang ipasok kami doon kahit medyo mahal ang tuition. Pero Papa Dudut, hindi mo maiiwasan ang inggit. Napansin ko yon noong nasa grade 3 na ako. Madalas akong mainggit sa mga kaklase ko. Kasi halos lahat sila ang gaganda ng mga gamit. Ang sasarap ng baon. Ako naman ay nakasanayan ko na ang simpleng pandesal at sachet ng juice. Wala akong bagong sapatos o bag kaya minsan pakiramdam ko ay naiiba ako sa kanila. Diego, ano ba naman yung sapatos mo? Parang luma na agad. Minsang narinig ko yon sa kaklase ko. Tumawa lang siya pero ramdam ko yung hiya ko. Pag uwi ko ay nagtanong ako kay mami kung kailan ako magkakaroon ng bagong gamit. Napabuntong hininga na lamang siya. Anak, pagtiyagaan mo muna yan kung ano ang meron ka. Maghintay ka lang ha. Alam kong hindi madali para sa kanila kaya kahit minsan na naiinggit ako ay sinusubukan kong tiisin. Pero iba yung inggit ko kay Patrice kasi kahit papaano ay nakukuha niya yung gusto niya. Favorite kasi siya ng mami at daddy niya. Siya yung bunso kaya parang palaging spoiled. Tapos, sakitin at may hika pa. Kaya siguro madalas kaming nagbabangayan. Sabi nga ng mga magulang namin ay parang wala kaming pakialam kung masaktan ang isa't isa. Pero totoo niyan ay mahal ko naman si Patrice. Wala lang akong lakas ng loob na aminin yon. Lalo na't bata pa ako. Minsan habang nag-aagawang kami ng laruan ay napasigaw si mami. Ano ba kayo? Parang wala kayong ibang ginawa kundi ang mag-away. Kung ganyan kayo, pareho kayong mawawala ng laruan.
Napatingin kami ni Patrice sa isa't isa. Tumigil kami sa pag-aaway pero alam kong hindi doon matatapos ang iringan namin. Parang automatic na sa amin ang mga asar sa isa't isa. May mga pagkakataon din naman papadudot na tahimik ang bahay namin. Yung tipong pareho kaming abala ni Patrice sa assignment o kaya yung nanonood lang ng TV nang hindi nagsisigawan. Pero bihira yon. Madalas sa sobrang kulit namin pati kapitbahay namin nadadamay sa ingay. Diego, Patrice, tama na yan. Nakakarindi na kayo. Sigaw pa minsan ng nanay ng kapitbahay namin. Pero madalas talaga na hindi pwedeng isang araw na hindi kami magtatalo. Kahit na sa mga maliliit na bagay lang. Wala kaming magawa kasi nga mga bata pa kami. Tapos si Mami ay palagi nandyan para magsabi na huwag na kayong mag-away. Hindi magandang ugali yan. Pero syempre alam kong hindi siya masaya na lagi kaming magkaaway. Kasi laging siya ang naiipit sa aming dalawa. Sa school naman ay lagi ko nakikita yung mga kaklase kong may mga bagong sapatos, bags at mga gamit. Ako tuwing may class picture ay laging pinipili kung anong sapatos ang magsusut sa uniforme ko. Kung hindi man bagong sapatos yung medyo okay pa naman. Pero hindi kasing bago nang sa iba. Kumbaga parang hindi ko kayang makipagsabayan. Yung iba nga may mga lunchbox pa na puno ng masasarap na pagkain. Kami minsan ang lunch ko ay tinapay lang o kaya kung may budget hotdog sa loob ng pandesal. Sabi ko nga minsan kay Mami, bakit ganon? Lahat ng kaklase ko ay may pagkain na masarap. Tapos sasabihin ni Mami na wala tayo niyan anak. Basta okay tayo, magkasama at walang gutom. Naintindihan ko naman yon pero syempre bata pa ako. Hindi ko pa masyadong nakikita yung halaga ng mga simpleng bagay. Ang tanging iniisip ko lang ay sana'y kami rin ay may ganitong buhay. Kaya minsan kahit na medyo nahihirapan ako ay hindi ko pa rin maiwasang magtampo. Nangyayari yon lalo na kapag naglalakad ako pauwi galing sa school. Hindi ko naman sinasabing may sama ng loob ako sa pamilya ko. Kasi mahal ko sila. Pero minsan lang akong nakakaramdam ng parang hindi ko deserve yung ganitong buhay. Yung mga kaklase ko, they had everything. Tapos isang araw habang naglalakad ako pauwi, nakasabay ko yung kaklase ko. Si Reyes at ang kapitbahay namin. Siya pa yung may mas maganda pang kotse tapos tinanong ko, saan kayo pupunta? Tapos sabi niya, pauwi na, tara sabay ka na. Sumabay ako at sumakay na ako sa kotse nila. Yung kotse nila ay parang makintab pa tapos ang bango pa ng amoy sa loob. Habang nakasakay ako ay hindi ko talaga maiwasan ng mag-wow. Sana kami rin ay may ganitong klase ng kotse. Sabi ko sa sarili ko. Kasi sa isip ko baka kung may kotse kami hindi ko na kailangan maglakad pa uwi. At siguradong hindi na ako mapapagod sa kakalakad. Tsaka hindi kami mababasa sa ulan o maghihintay pa sa jeep. Habang binabaybay namin ang daan ang saya-saya ko sa loob. Tinitingnan ko yung mga kasama ko. Tapos ay iniisip ko kung anong klase ng buhay yung meron sila. Iniisip ko na paano kaya kung may ganong kaming kotse. Baka hindi na ako maglalakad pa. Baka mas madali pa ang buhay namin. Pero syempre alam ko naman na hindi ko pwedeng sabihin na sana'y ganon kami. Wala akong magagawa kundi ang tanggapin kung ano ang meron kami. Sabi nga ni Mami, anak, hindi sa lahat ng oras ay makakamtan mo ang gusto mo. Minsan ay kailangan mo magsikap at maghintay ng tamang panahon. Pero syempre bata pa ako. Hindi ko pa kayang ma-appreciate yon. Gusto ko lang talagang makakita ng buhay na parang sa kanila. May kotse, masaya at walang alalahanin. Pero hindi ko rin naman kayang magtampo kay Mami at Daddy. Alam kong ginawa nilang lahat para sa amin. Si Daddy nagtatrabaho sa networking tapos si Mami kahit mahirap ang seller life, lumalaban pa rin. Kaya hindi ko naman sila pinipilit. Pero sa mga pagkakataong ganito ay naiisip ko lang na sana may ibang buhay din kami papadudot.
Isang araw si Daddy umuwi na masaya sa bahay. Tapos sinabi niyang may bago siyang trabaho sa isang insurance company. Hindi ko pa masyadong naintindihan noon kung ano ang klaseng trabaho yon. Pero ang alam ko lang ay sobrang saya nila ni Mami. Si Daddy kasi palaging nag-aalala kung may trabaho siya o wala. Kaya nung sinabi niyang may bago siyang trabaho ay nakita ko yung saya sa mga mata niya. Tapos si Mami parang happy na happy din. Sabi ni Daddy, anak, may maganda nang mangyayari sa atin. Siyempre dahil bata pa ako hindi ko pa masyadong na-absorb kung ano ang ibig sabihin noon. Pero ang saya ko. Kasi alam ko ang ibig sabihin noon, may magandang bagay na darating sa amin. Kinabukasan, araw ng Sabado habang naglalaro ako sa garden ay bigla na lamang ako nagulat nang may narinig akong busina sa labas ng bahay. Nakatingin lang ako sa kalsada tapos wala akong ideya kung sino yung nagbubusina. Pero nung magbukas ang window at nakita ko kung sino ang nasa loob ay nagulat ako. Nakita ko si Daddy Papadudut. Pero hindi lang siya basta-basta, yung mukha niya ay sobrang saya. Hindi ko rin alam kung bakit parang may kakaibang saya siyang dala noon. Tapos sabi ni Daddy, anak, may kotse na tayo. Nagulat ako at sobrang saya ko at halos hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tumalon ako at sumigaw. May kotse na kami! May kotse na kami! Hindi ko talaga napigilan ang saya ko. Parang ang bigat-bigat na mga problema namin ng mga nakaraang araw. Tapos ay bigla-bigla lang parang may biglang ginhawa na dumating. Hindi ko pa rin lubos maisip na kami na yung may kotse. Tapos ang ginawa namin, nagpunta kami ng pamilya ko sa isang maliit na park. Sakay kami ng bagong kotse tapos si Daddy ang nagdadrive. Grabe, sobrang amazed ako sa kotse. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Pero yung feeling na may kotse na kami ay parang ang saya-saya lang. Alam ko na hindi pa kami mayaman or anything. Pero sa maliit na bagay na yon, parang feeling ko ay may something na kami na ibang pamilya ay wala. Yung kotse parang isang simbolo ng pag-angat namin mula sa simpleng buhay na meron kami dati. Kahit na medyo simple lang yung kotse, ako ay parang nasa clouds na. Wala na akong pake kung anong model siya. Basta ang saya lang. Pati si Patrice ay hindi na rin napigilan yung saya niya. Pareho kaming excited maglakbay sa mga lugar na hindi pa namin napupuntahan. At syempre wala na rin maglalakad pa uwi. Para sa amin ay para kami, yung mga pamilya sa mga pelikula na masaya at komportable. Nag-mall kami ng buong pamilya tapos nag-stop over pa kami sa mga kanto kung saan hindi pa kami nakakapunta. Hindi pa ako makapaniwala na may kotse na kami. Para bang lahat ng paghihirap namin parang may kapalit na maganda. Wala akong ibang naisip kundi ang magpasalamat. At sa mga sandaling yon ay ramdam na ramdam ko yung pagmamahal ni Daddy at Mami sa amin. Parang ang dami nilang pinaghirapan tapos finally, parang unti-unti nagbabalik yung mga sakripisyo nila. Siyempre hindi ko na kayang itago pa yung kasiyahan ko. Parang gusto ko lang umiyak sa sobrang tuwa, Papadudut. Kasi para sa akin ay malaking bagay na yung kotse na yon. Hindi lang dahil sa maginhawa kundi dahil nararamdaman ko na may pagbabago na sa buhay namin. Alam ko na hindi lang yon tungkol sa material na bagay, kundi tungkol sa effort na ginawa nila para sa aming pamilya. Tapos habang nagdadrive si Daddy, napansin ko na yung kotse parang may sarili siyang kwento. Lahat kami ay magkasama, walang kagalakan, walang tampuhan. Nandiyan si Daddy at Mami tapos si Patrice, lahat kami masaya. Tapos iniisip ko lang na kaya pala dumating ito kasi yung mga magulang ko ay hindi sila tumigil sa paghanap ng paraan para maging masaya. Yun lang, hindi ko pa rin may paliwanag yung saya ko noong araw na yon. Basta sobrang saya ko lang. Parang biglang nabura lahat ng mga problema namin sa mga nakaraang araw. Nasa kwarto kami ni Patrice ng hating gabi, Papadudut. Si Patrice ay tulog na tulog pa pero ako ay hindi ko kayang makatulog. Parang may nararamdaman akong hindi tama. Parang may mali sa paligid ko. Ang tahimik ng lahat pero pakiramdam ko ay may mga mata
na nakatingin sa akin mula sa dilim. Tumagilid ako sa kama na natiling gising at hinihiling na sana'y makatulog na lamang. Pero bigla akong may narinig na kaluskos. Dahil doon ay pinilit kong tignan si Patrice. Tumalikod siya pero hindi siya gumalaw. Nakanganga siya habang natutulog at bigla ko namang naramdaman na parang may ibang tao sa kwarto. Lumingon ako at nakita ko na may batang babae sa tabi ni Patrice. Nakasandal siya sa dingding at hindi gumagalaw. Isang batang babae na nakasuot ng puting dress. Maikli ang buhok at ang itsura niya ay parang galing sa pelikulang horror. Nakatalikod siya sa akin kaya hindi ko makita ang mukha niya. Tinawag ko si Patrice. Patrice, sino yan? Pero hindi siya sumagot. Nanatiling nakatalikod ang batang babae at parang hindi ako naririnig. May iba akong nararamdaman kaya pinilit ko pang maglakad papalapit. Noong papalapit na ako sa kanila ay hindi ko pa rin matukoy kung anong nangyayari. Pero parang may magnet na tumutulak sa akin na lumapit sa batang babae. Hanggang sa medyo malapit na ako sa kanila. Saka ko nakita ang mukha ng batang babae. At ang nakita ko ay mas masahol pa sa worst nightmare ko. Bigla siyang lumingon at ang itsura niya ay hindi ko kayang ilarawan. Basag ang kaliwang bahagi ng bungo niya at parang tinadtad ng hampas ng bakal tapos ay pisak ang isang mata niya na parang matatanggal na. May lumalabas pa na uod mula sa leeg niya at ang sakit-sakit tingnan. Walang tigil ang dugo na umaagos mula sa mukha niya at parang umaapaw. Hindi ko kayang tignan ng matagal. Hindi ko kayang ilarawan kung gaano siya kasindak. Ang pinaka-worst na bahagi ay ang bibig niya. Bigla itong bumukas at mula sa loob ng bibig niya ay bumulwak ang mas marami pang dugo. Parang sinadyang piniga ang leeg niya at nagbukas ng parang gripo ng dugo. Hindi ko na alam kung anong klaseng takot yung nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Binuka ko ang bibig ko, gusto kong sumigaw pero wala akong lakas. Nahulog pa ako pabalik sa kama. Patrice, sigaw ko sa kanya pero hindi siya gumagalaw. Hindi siya lumingon. Tumingin ako sa batang babae at hindi ko kayang tingnan ang itsura niya. Nang bigla ko ulit lingunin si Patrice, siya na pala ang duguan. Ang mukha niya ay basang-basa ng dugo at hindi ko kayang tandaan kung paano nangyari. Pero para akong natulala. Hindi ko rin kayang tigilan ang pag-iisip kung bakit si Patrice ay ganito. Duguan din siya. Parang hinampas din ng matigas na bagay ang mukha niya. Takot na takot ako. Pero parang may pumipigil sa akin na kumilos. Ang kabog ng dibdib ko ay parang narinig ko pa rin hanggang sa ngayon. Ang takot na hindi ko kayang ilarawan. Tumakbo ko palayo pero parang ang bigat ng mga paa ko. Pinipilit kong magtago sa ilalim ng kama pero natatakot akong tingnan kung may ibang bagay pang mas masama ang mangyayari. Napopo ako at nanginginig at naghanap ng kahit na anong makakatulong. Huwag sana mangyari ito sa amin. Hindi ko na kayang balikan pa hanggang sa nagising ako kasunod ng mabilis na kabog ng dibdib ko. Pinilit kong tingnan si Patrice, tulog pa rin siya at ang hirap pa rin ng pakiramdam ko. Nandyan siya at wala naman siyang sugat at hindi ko na alam kung saan magtatanong. Wala akong lakas para mag-isip. Para akong nahiwalay sa katotohanan. Natatakot na baka may iba pang mangyari na hindi ko kayang intindihin. Dumating ang mga araw na parang magaan na ang buhay namin, Papa Dudut. Parang may magic na nangyari kasi mas madalas na akong may bagong gamit sa school at minsan kapag may bago akong gamit, ang saya-saya ko. Pero may mga pagkakataon pa rin na hindi ko maalis sa isipan ko yung pakiramdam ng takot. Hindi ko rin alam kung bakit pero parang may kakaibang nangyayari na hindi ko kayang ipaliwanag. Isang hapon pagkatapos ng school ay nag-volunteer ako na magpakain kay Brownie, yung aso namin. Si Brownie masyado siyang protective sa amin. Kaya nung pagdating ko sa harapan ng kotse namin, nagsimula siyang magtahol ng malakas. Parang may nakikita siyang hindi namin nakikita.
Kung hindi nyo pa siya nakita, iisipin mo yung aso na hindi tumitigil sa pagtahol ay parang may gustong sabihin na hindi siya komportable sa kung anong nangyari sa paligid. Parang may hindi tama. Habang si Brownie ay hindi tumitigil sa pagtahol ay parang naramdaman ko na may kakaibang lamig sa paligid. Hindi ko alam kung dahil sa hangin o sa kung anong nararamdaman ko. Naramdaman ko yung hangin na pumasok sa aking katawan at parang nangyaring hindi normal, yung lamig ay mas malamig pa kesa sa usual na hangin. Parang may kabuntot na takot na sumisingit sa katawan ko. Parang may nararamdaman akong hindi ko kayang ipaliwanag. Habang nakatayo ako sa harap ng kotse, hindi ko kayang pigilan ang sarili ko na sumilip sa loob nito. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong nagtulak sa akin na gawin yon. Sinilip ko sa bintana at doon ko nakita ang isang batang babae. Hindi ko na masyadong natandaan yung mga detalye ng itsura niya. Pero ang alam ko, ang pinaka nakakatakot na nakita ko sa kanya ay yung ulo niya. Basag. Oo, Papa Dudut. Basag ang ulo ng bata at parang nagkaroon siya ng aksidente at hindi ko kayang ilarawan kung gaano kabigat ang itsura niya. Para siyang galing sa ibang mundo, isang batang babae na duguan at hindi ko kayang i-describe kung gaano kasakit tingnan siya. Kung paanong ang dugo na dumadaloy mula sa basag niyang ulo at parang may madilim na anino na bumabalot sa kanya. Mabilis akong tumalikod at tinawag ko kaagad si Mami at si Daddy. Mami, Daddy, may bata sa loob ng kotse, duguan. Sabay turo sa kotse. Naghahanap sila ng bata pero wala silang nakita. Wala kaming makita sa loob ng kotse pero yung masangsang na amoy na parang amoy luma, amoy malansa ay sumabog sa buong paligid. Hindi ko alam kung saan ang galing yon pero siguradong may hindi magandang nangyayari. Lumingon ako at si Brownie parang nawala na yung mga alerto niyang pagtahol. Tapos pinagalitan pa ako ni Mami at Daddy kasi wala namang bata sa loob ng kotse. Tama na yan, Diego. Wala namang bata dyan. Mag-isip ka nga, sigaw pa ni Mami. Pero hindi ko kayang sabihin sa kanila na may nakita kong bata na duguan. Hindi nila ako pinaniwalaan. Pero sa puso ko alam ko na may mali. Hindi ko lang alam kung paano ipaliwanag kasi parang sa kanila baka nag-i-imagine lamang ako o baka ang init lang ng ulo ko. Pero ang takot ko ay hindi ko kayang ipaliwanag. Parang may mga bagay na hindi nakikita ng mata pero ramdam mo. Andyan lang siya sa paligid natin at minsan nandyan sila kahit na hindi natin sila makita. Baka nasa tabi mo na. Alam ko na may something sa kotse kahit na hindi ko pa masyadong maipaliwanag. Mula nang dumating yon ay parang lahat ng maganda sa buhay namin ay biglang nagbago. Naging magaan nga pero hindi ko na gustong mangyari yon. Mas lalo pa kasing dumala sa mga away ng Mami at Daddy ko. Dati kahit na wala kaming kotse okay lang. Dumadami ang mga sigawan, tampuhan at hindi pagkakaintindihan. Minsan gusto ko pang ibalik yung dati. Yung hindi kami mayaman pero masaya. Yung kahit na hindi namin kaya lahat ng magarbong bagay ay okay lang. Kasi ang saya-saya pa rin. Pero ngayong may kotse na kami parang ang daming hindi na nakakatulong. Minsan kapag wala sa mood si Daddy at Mami nag-aaway sila. Parang hindi ko na nakikita yung mga magulang ko na masayang magkasama. At parang may mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Hindi ko rin alam kung paano magtatanong kung bakit parang biglang nagbago ang lahat, Papa Dudut. Isang gabi habang naglalakad ako sa harapan ng bahay ay napansin ko yung kotse namin. Nang bigla na lang nandun na naman yung batang babae. Nasa loob siya ng kotse at nakatingin lang siya sa akin at yung itsura niya, Papa Dudut, ay para bang hindi siya natatakot. Pero ako'y sobrang takot na. Nakatingin siya sa akin na parang may gustong sabihin pero hindi siya makapagsalita. Nakakatakot talaga at parang may malaking tanong sa utak ko na hindi ko kayang sagutin. Tumakbo ako papasok sa bahay at tinawag ko ang Mami at Daddy ko. Mami, Daddy, may batang babae na naman sa kotse. Pero nung pinuntahan nila ay galit na galit sila. Anong sinasabi mo, Diego? Lagi ka na lang gumagawa ng kwento, sigaw pa ni Daddy.
Pagtingin nila sa kotse, wala namang batang babae at wala silang nakita. Ang tanging amoy na lang na naramdaman ko ay parang amoy ng luma o masangsang. Parang may hindi tamang amoy na hindi ko kayang ipaliwanag. Sabi nila walang bata, walang kahit na sinong bata dito. Pinagalitan pa nila ako kasi nga daw palagi na lamang akong gumagawa ng kwento. Pero alam ko sa sarili ko na may nakita talaga ako. Hindi ko lang kayang ipaliwanag. Pakiramdam ko ay may mali at hindi lang nila nakikita, pero ramdam ko parang may isang bagay na hindi nila nakikita sa kotse. At ang mas nakakakilabot ay parang ako lang ang nakakaramdam. Mula noon ay hindi ko na maiwasang mag-abang. Bawat araw parang may kung anong pakiramdam na aabangan ko na lamang siya. Yung batang duguan sa loob ng kotse. Dati natatakot ako sa kanya, pero ngayon ay parang may kakaibang kabang pumasok sa isipan ko na gusto ko siyang makita ulit. Gusto ko ng sagot, o siguro gusto ko lang malaman kung anong nangyari sa kanya. Siguro kung makita ko siya ulit ay may papaliwanag ko sa sarili ko kung anong klaseng kababalaghan ang nangyari. Gusto ko ng closure. O baka gusto ko lang rin na makapaghiganti dahil sa lahat ng takot na naidulot niya sa akin. Isang hapon habang pinapakain ko si Brownie ay may naramdaman akong kakaibang lamig. Yung parang may dumaan na malamig na hangin. Pero wala namang dahilan para magkaroon ng malamig na simoy ng hangin sa isang hapon. Tapos ay biglang nakita ko siya, yung batang babae na duguan. Katulad ng dati nakaupo sa loob ng kotse namin. Ang puso ko ay biglang bumangga sa dibdib ko. Nakita ko siyang parang humahampas sa bintana ng kotse. Ang mga kamay niya mabilis at parang hindi tumitigil. Parang may gustong iparating na hindi ko maintindihan. Yung mukha niya ay puno ng dugo, pero ang pinaka nakakatakot sa lahat ay yung mga mata niyang parang nagmamakaawa. Parang may pinagdaraanan siya, pero hindi ko na alam kung paano ko siya tutulungan. Yung mga kamay niya ay humahampas pa rin sa bintana, parang sinasabing tulong, pero sa puso ko ay hindi na ako natakot. Hindi na ako natakot kasi gusto ko ng sagot. Yung sigaw ko ay parang malakas at sigurado na sa mga oras na yon. Ano bang gusto mo? Hindi mo na ako matatakot, wala na akong takot sa iyo. Pero habang nagsasalita ko ay parang napansin ko na may kakaiba sa pakiramdam ko. Para bang may mali, parang may dumaan na dilim. Kaya hindi ko na kaya. Pumasok na ako kaagad sa loob ng bahay, ang bilis ng pagpasok ko. Parang gusto kong makalayo sa kanya. Hindi ko na alam kung anong nangyari, pero biglang narinig ko ang malalakas na sigaw mula sa labas ng boses ng mga magulang ko. Parang may nag-aaway, parang may nangyaring hindi maganda. Tumakbo ako kaagad sa labas at doon ko nakita ang mga magulang ko. At si Patrice na ang nakahandusay sa sahig. Wala na siyang buhay at hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ang mga magulang ko ay parang naguguluhan at natataranta. Sobrang sakit tingnan at alalahanin ang mga pangyayari na yon. Si Patrice, ang kapatid ko, ando na lang. Wala ng buhay. At sa mga oras na yon ay hindi ko pa naiisip kung ano ang nangyari. Ang tanging naisip ko lang ay parang may kalungkutan na hindi ko kayang ipaliwanag. Maya-maya ay nalaman namin ang buong kwento. Nakulong si Patrice sa kotse at inatake siya ng hika. Nakulong siya sa loob ng kotse at hindi siya makalabas. At wala ni isa sa amin ang nakapansin kaagad. Nagmamadali sila papunta sa ospital pero huli na. Si Patrice ay hindi na nailigtas pa ng mga doktor. At doon ko lang natanto yung batang nakita ko sa kotse na humihingi ng tulong. Hindi pala siya ibang tao o multo. Hindi siya isang multo at hindi siya isang kababalaghan. Si Patricio, ng kapatid ko. Siyang humihingi ng tulong, siya ang nagmamakaawa. Pagkatapos noon ay pinagsisihan ko lahat ng nangyari, yung batang nakita ko sa kotse, yung humahampas sa bintana, yung tumulong sa sarili kong takot. Si Patrice pala yun. Si Patrice na hindi ko tinulungan, si Patrice na hindi ko napansin. Si Patrice na nakita ko lang bilang isang multo. Yung mga sigaw na narinig ko, yung mga mata niyang humihingi ng tulong, yun na pala ang huling pagkakataon ko na makikita siya ng buhay. Hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin yung bigat ng mga pangyayari. Naalala ko kung paano ko siya pinabayaan sa kotse, kung paano ko lang siya tinitigan ng wala sa lugar. Kung sana tinulungan ko siya,
kung sana hindi ko siya tinitigan ng walang malasakit, kung sana hindi ko siya iniwasan. Minsan ay hindi ko kayang tanggapin na gano'n na lang siya nawala. Hindi ko siya tinulungan sa oras ng pangangailangan. Sobrang sakit. Kaya kahit may pamilya na ako ngayon ay may asawa at anak na, ay gano'n pa rin ang sakit. Parang hindi pa rin nawawala sa dibdib ko. Parang andun pa rin at parang hindi ko siya kayang bitawan. Yung pagsisisi ay hindi mo kayang alisin kahit gaano mo pa subukang mag-move on. Kasi sa huli alam ko na yung batang humihingi ng tulong sa kotse ay hindi isang multo. Si Patrice ko yon, at yon ang hindi ko kayang baguhin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Diego. Alam mo, sa buhay may mga pagkakataong dumadaan na hindi natin kayang ikontrol. Minsan may mga pagkakamali tayong nagagawa na hindi natin agad napapansin. Gaya na lamang ng kwento ni Diego kung saan ay hindi niya naitamang isang bagay na sobrang halaga at sa uli naging dahilan ng sakit at pagsisisi. Pero ganun talaga. Hindi laging perpekto ang lahat. Ang mahalaga ay matuto tayo mula sa mga pagkakamali at magbago para sa mas ikakabuti ng ating mga sarili at ng mga taong mahal natin. Minsan ang mga maliliit na bagay katulad ng isang tawag, isang tanong o isang simpleng pagpapakita ng malasakit ay may malalim na epekto sa buhay ng ibang tao. Huwag nating sayangin ang pagkakataon para ipakita ang ating pagmamahal dahil hindi natin alam kung gaano tayo magkakaroon ng huling pagkakataon. Kaya't maging mapanuri, maging maingat at higit sa lahat ay magpatawad lalo na sa ating mga sarili. Hanggang sa huli, lagi nating tandaan, kahit na anong mangyari, ang tunay na mahalaga ay ang mga relasyon at koneksyon natin sa isa't isa. At kung may mga bagay tayong hindi kayang baguhin, itama natin sa mga susunod na pagkakataon. Nahanap niyo na ba ang Kaistorya Horror? Para sa araw-araw na upload ng mga nakakatakot na kwento, mag-subscribe na po sa Kaistorya Horror YouTube channel. Ang link po ay nasa comment section at nasa homepage ng channel na ito. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa mga bago naming subscribers. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.